Ang Iglesia Katolika dili mao ang tinuod ng Iglesia nitungkod ni Kristo. Mahimo ba imong tubagon ang akong pangutana? Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, kinsang tawhana ang nagtukod, diin niya matukod, no sa matukod, tungkol sa libruhan ni mo babas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mga kapatid, magandang araw po sa ating lahat at welcome na naman sa ating YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? At kung baguhan pa lang po kayo dito sa ating YouTube, ay paki-like, share, at subscribe upang mag-update kayo sa lahat ng mga video na ating upload, mga kapatid. At sa ating mga mga kasama sa tinatawag na mga CFD, Catholic Defenders, no? Nandyan din sila upang ipagtanggol ang katotohanan o pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. Matagal na po tayo na hindi nakapag-upload dito sa ating YouTube channel. Marami po tayong ginagawa at ngayon po ay may tatalakayin tayo ngayon patungkol sa tinatawag na nakita natin na video na magbibigay tayo ng komento patungkol sa debate ni Brother Soc Fernandez at saka ni Ministro Ramil Barba na kung saan ay bagsak sa tanong at hindi nakasagot sa tanong, mga kapatid, itong si Ministro Ramil Barba, at ang kanyang kasagutan ay napakalayo, mga kapatid, sa bituka. Kasi ating tunghayan muna ang kanilang tanong at sagot, at si Brother Soc ang nagtatanong dito, si Ministro Ramil Barba ang sumasagot. Atin muna tunghayan at pagkatapos po ay magbibigay tayo ng komento. Narito po, panoorin muna natin o pakinggan. Sunod ng pangutana kay klaro man kay imong giniga ang Iglesia Katolika dili mao ang tinuod ng Iglesia nitungkod ni Kristo. Mahimo ba imong tubagon ang akong pangutana? Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, kinsang tawhana ang nagtukod, diin niya matukod, no sa matukod, tungkol sa libruhan ni mo babas. Okay? Okay na, bro? Okay na? Sayo na pangutana. Oh, yeah. Si Ignacio, Ignacio, year, ano sa, 17, giimbento, pangalang Katolika, diin, Antioquia. At, timana na yun, 17, usa pa, invento ha, usa pa, pangalang Apostolika, gidugang, diin, Konsilyo sa Nicea, Iznik, Turkey, ano sa, 325, kinsa, mga obispo, ano sa pa, pangalang Roma, kano sa 1545, din konsilyo sa Trento, kinsa, mga obispo, Antibok, kano sa 1870, din konsilyo sa Vatikano, kinsa, mga obispo, wala sa Biblia. Klaro ang pangutana akong usbon nga kinsay nagtukod, nos matukod, o asa mabasa nga libro. Ang imong gipangisgutan ang paghatag og ngalan. Ang usa ka bata mahimong matao ng daan, di pa huwain ang ngalan. Kung sa akong pangutana, sorry kayo, Dong Ramil, Brother Ramil, wa niyo matubag. No, you don't have the right for that commentary. Your obligation na, Brother Soc, is to ask questions. Do not give comments. That's why I asked question. Nga, pangutana na, kinsa man, wa man imo nganli kinsang tawhana. Ignacio di ay. Dili man mo ang imong gihatag pagngan, dili ang pagtukod. Kinsay nagtukod, dili wa kung utang kinsay nagngan. Sabay pangutana. Sabay pangutana. Sabay pangutana. Sabay pangutana. Nga
akong pangutana, Oh. kinsay nagtukod, wa ko pangutana, kinsay nagngan. Oh. Ang nagngan, wahin ang pangan. Oh. Dili kay sa tukod. Giimbento ni Ignacio. Tsatay ka. Oh, ayaw pagbuot sa akong tubag. Ayaw pagbuot. Diba? Ayaw mo pagbuot. Magbuot mo sa inyong doktrina, pero ayaw mo pagbuot sa among doktrina. Ayaw mo pagbuot sa akong tubag. Okay. Ang kaimbento. Ignacio. Tuig. 107. Diin. Antioquia. Apostolic. Diin. Nisia. Ano sa? 325. Oh. Ano sa? 325 sa Nisia. Mga obispo. 1545. Pangalang Romana. Tuig. 1545. Diin. Konsilyo sa Trento. Kinsa. Mga obispo. Ang tibuok nga pangalan. Ano sa? 1870. Kinsa. Mga obispo. Diin. Sa Vaticano. Inimbento pangalan. Iglesia Katolika. Wala sa Biblia. Tungod kay ang iglesia paghatag yun sa ngan o mo'y matod pa nimo mo ni kumplito ng pagtukod sa 1870. Buot pa nimo ipasabot nga prior to that, 1870, wala pa Iglesia Katolika nga ito paraw na. Kadali, pamatanaha, kadali tumagon. Isulti na bitaw na ko ganina, gichap-chap man na ninyo. Di ba? Di ba? Gichap-chap man. Ako bitaw gisulti, kaysa man tong year 107, kaysa. Ignacio, o di na natay Katoliko nga gilisdan ang pangalan ni Kristo. Year 107. Pero ang tibuok na pangalan, 1870. Mura na ba nag-jeep nga simbol? Oh, pagsugod, chassis. Sunod, ligid. Ha? Sunod, makina. Human, parehistro na yun. Kay matod pa nimo katong tuig mil Sinto City. Last question, last answer. Last question. Tuig Sinto City mo may Pardon, brother. Sa to? balik ko na kung Premise. Na, wala ko madunggi. sulti nimo ka ganina nga sa tuig Sinto City maong pag-impinto sa ngalan pinagi ni San Ignacio sa Antioquia. Mo ba'y buot sabot nga nitong tuiga mo'y pagtungha sa Iglesia Katolika. Diyan tumag na to. Ang nasa buhak 2028 hangtod 30. Ang Iglesia ni Kristo sudlon sa mga lobong mabagis. Magtudlo o pagtulon ang balitan. Ang pagbalitan nagsugod adto 107. Mao na resulta niya. So yun, ini na tunghayan mga kapatid na kung saan si Brother Isoc Fernandez ay nagtanong isang Catholic faith defender at sa Dumaguete ito naganap mga kapatid, matagal na. Pero ang tanong ni Brother Isoc Fernandez ay napakalinaw na sabi na, nagtanong na kung hindi si Kristo ang nagtatag o nagtayo ng Iglesia Katolika, sino ang nagtatag at saan itinatag? At tinatawag na saang lugar itinatag at anong taon mga kapatid at saan mababasa sa referensya. Tapos sumagot naman itong si Ministro Ramil Barba na napakalayo ng sagot kasi yung katanungan ay sino ang nagtatag. Hindi tinanong ni Brother Isoc na sino ang nagpangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Napakalinaw ang tanong mga kapatid na kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, sino? Saan? At kailang taon mga kapatid at saan mababasa sa referensya mga kapatid. At ang sinagot ni
Ministro Ramil Barba ay napakalayo. Kasi yung sagot niya ay inibento daw ang pangalan ni San Ignacio sa taong 107 AD. Hindi naman yung katanungan, mga kapatid. Diyan bagsak na kaagad, mga kapatid, no? Tapos si San Ignacio daw ang nagpangalan. Hindi naman nagtanong kung sino ang nagpangalan. Ang katanungan, sino ang nagtayo o sino ang nagtatag. Yun po, napakalinaw ng pangalan ni Brother Sok, pero hindi nasagot. Tapos pumalakpak naman ang mga nauto, no? Mga kapatid, nitong ministro na iglesia ni Manalo. Tapos sabi pa niya na yung tinatawag na apostolika, idinagtag sa taong 325 Anyo Domini, at sa sa Trinto sa Konsilyo Nicea, mga kapatid, at mga obispo daw ang nagdagdag, mga kapatid. Napakalayo talaga, napakalayo. Kasi ang katanungan, sino ang nagtatag? Sa wala pa pinangalanan ng Iglesia Katolika, nandyan na kaya nga may mga obispo, kaya nga may mga may mga tinatawag mga kapagian. Nakon talaga dito si Ministro Ramil Barba na talaga na tinatawag na nawala sa Pasig. Akala natin na yung kasagutan niya ay tama. Hindi nga tama, balibagbag ang kasagutan. Tapos sinabi pa niya na yung Romana ay daw. Nagsimula ang pangalan noong taong 1845 na sa Konsilyo Nicea. Konsilyo Trinto pala, mga kapatid. Na sabi niya na ang mga obispo daw ang nagpangalan. Abay, hindi yung katanungan, babalikin natin, no? At saka nabuo daw, mga kapatid, yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church noong taong 1870 sa pamamagitan ng mga obispo sa Konsilyo Vaticano. So, yun ba ang katanungan? Ang tanong, sino ang nagtayo, nagtatag? Sino ang hindi tinanong ni Brother Sok, sino ang nagpangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Abay, napakalinaw ang tanong. Yun, bagsak na kaagad. Tapos pumalakpak yung mga niya, mga allegories. Pero hindi talaga nasagot, mga kapatid, kung inyong pakikinggan. At malayo na malayo. Kaya nakakatawa itong si Ministro Ramil Barba kasi lumaban pa sa debate ni Brother Sok. Sabi niya na sayon lang, sayon. Daw, easy lang daw na tanong. Easy na tanong kahit nga iniisa na lamang ay hindi mo nasagot. Sino ang nagtatag? Yun, napakalinaw. Hindi tinanong, sino ang nagpangalan? Abay, napakalinaw. Tapos, yung sa kasagutan niya ay maling-mali talaga. Maling-mali. Sabi ni Brother Sok na hindi ko itinanong kung sino ang nagpangalan, kundi sino ang nagtayo. Kaya hindi mo nasagot. Balik-balik siya sa kanyang kasagutan mga kapatid, na mali. Tapos sinabi pa niya na sinapchap ninyo kasi wala daw sa Biblia Iglesia Katolika Apostolika Romana. Napakalinaw na sa hindi pa pinangalanan ni San Ignacio sa taong 107 AD sa Antioquia, nung hindi pa idinagdag, hindi pa yung apostolika sa taong 325 AD doon sa Konsilyo Nicea sa pamamagitan ng mga obispo, nung hindi pa yung Romana sa taong 1845 sa pamamagitan ng obispo sa Konsilyo Trinto. Nandyan na yan sa Biblia. Ating malaman talaga o ating maintindihan na nandyan na sa Biblia. Isa katunayan nga yung Iglesia, yung Katolika, nandyan sa Griego Acts 9:31. Himenon Ecclesia Catholicis kay Judaias kay Samarias. Ayun kinenoy como Domini. Ako'y napakalinaw, Ecclesia Catholis. Mayroon pala sa Biblia, sabi ni Ramil Barba, wala. Greek yun Catholic Greek. No? So napakalinaw. Ecclesia Catholic. No? Universal Catholic. Maintindihan natin na yung iglesia na itinayo sa Judea, sa Samaria at sa Galilea, yun po ang iglesia sa tinatawag na pandaigdigan o tinatawag niya universal. Kasi sabi sa Mateo 28:19, sabi ni Jesu Cristo, humayo kayo at bautismahan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at sundin ninyo ang lahat ng utos. So lahat ng utos, lumakad kayo, humayo kayo. So yun, Katolis. Napakalinaw, mga kapatid.
yung apostolika, nandyan ba sa Biblia? Nandyan po, kasi galing sa mga apostolis. Itinatag ang Iglesia Katolika sa pamamagitan ni Pedro. Si Pedro ay apostolis. Maating mabasa sa Mateo 16:19, 18:19, no? Napakalinaw na ikaw ay si Pedro at ibabaw nitong bato ay itatayo po ang aking iglesia, no? At sa 19, anuman ang iyong ipagbabawal dito sa lupa ay pagbabawal mo sa langit. Anuman ang iyong ipahintulot dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Abay, napakalinaw niyon. No, nagtayo lamang si Jesucristo ng isang iglesia. Hindi iglesia ni Manalo, mga kapatid, na kinasapian o sinasakupan ni Ministro Romel Baba. Yung mga tao ay hindi talaga nila alam ang katotohanan, mga kapatid, kasi pumalakpak yung mga nauto, mga kapatid, kasi nauto yon. Pero kung pakinggan mo talaga, abay, napakalinaw, mga kapatid. Ang lailayo, tapos sinaptap daw, Roma 1:7 hanggang 8, na si San Pablo ay nagpasalamat kasi yung pananampalataya ng mga Kristohanon ay balitang-balita. So, sa buong daigdig, sa buong mundo, mga kapatid. Universal din, so Romana. Kaya nga nagsimula sa Romana, kaya nga sa Roman, lumago yung Iglesia Katolika kasi hindi tinanggap doon sa Jerusalem, ayon po sa San Juan 1:11, mga kapatid. Yung tinayo ni Jesucristo ay hindi tinanggap. Hindi nga tinanggap si Jesucristo. Yung Iglesia na itinayo niya, hindi din tinanggap. Anong sabi sa Gawa 23? Napakalinaw na wag kang matakot, Pablo, nga kung napakalinaw niyan na idinala ni San Pablo yung pananampalataya doon sa Roma kasi hindi tinanggap. Napakalinaw niyan, mga kapatid, na inuusig yung iglesia na itinayo ni Jesucristo ayon po sa Gawa 8:1. Yung si San Pablo pa ay umusig, tapos si San Pablo ay naging Kristohanon, naging sumusunod ni Jesucristo. At sa Gawa 23:19, napakalinaw niyan, mga kapatid, na huwag kang matakot, Pablo, na nagsaksi ka dito sa Roma, sa Jerusalem, magsaksi ka rin doon sa Roma. Kaya Roma 1:7 hanggang 8. Bay, napakalinaw niyan, mga kapatid. So, sabi ni Gamil Barba na nasagot daw niya. Hindi naman nasagot Hindi nasagot. Tapos sabi niya na chap-chap parang jeep na una, chassis, tapos abay, hindi yan magagamit yung argumento mo. Argumentum contra factum non balit, no? Bali na pangatarungan, mga kapatid. Bali na tinatawag na pag-iisip, kasi yung kasagutan niya ay napakalayo. Kaya huwag kayong magpauto nitong ministro na ito, yung Iglesia ni Manalo. O hindi ito sa pagpasakita ni Gamil Barba, Ministro Gamil Barba. Yun. Kaya saan ba kayo? Doon ba sa Iglesia na itinayo ni Jesucristo? O doon sa Iglesia na tayo lamang ng tao? Ano ang sabi sa San Marcos 11:17? Na ang aking bahay ay pagangangalanan alang-alang sa lahat o sa buong daigdig, mga kapatid. At anong bahay na ito na itinayo? Yun po ang Iglesia, saligan ng katotohanan ayon po sa unang Timoteo 3:15, mga kapatid. So, nakalinaw yan. Na kung ang bahay ay tatag lamang ng tao, yung bahay na ibig sabihin yung Iglesia ay tatag lamang ng tao, napakalinaw na hindi makaliligtas, mga kapatid, ayon po sa Biblia. Hindi po yan sa akin, no? Kasi yan Kaya magpatuloy tayo sa pagmantala sa katotohanan ng Iglesia Katolika ay itinayo ni Jesucristo, hindi yung sulpot. Kasi yung tatag lamang sa tabi-tabi, abay, delikado yun, no? Katulad nga ng Levi's o ng Adidas. Yung pangalang Adidas at Levi's, mayroon din doon siya sa kulon. Mabili mo yan. Pero lahat ba ng Adidas, lahat ba ng Levi's, lahat ba ng Lee na sapatos o damit ay totoo na, tunay na? Hindi po. Meron po yung hindi totoo. Lamang sinusunod ang pangalan. Kaya katulad ng Iglesia ni Cristo na sinusunod nila ang ngalan, Roma 16:16, na Iglesia ni Cristo daw na mababasa. Iglesia ni Cristo nga. Pero ano ba yung Iglesia ni Cristo na itinatag
hindi ang iglesia ni Manalo na 14. Kasi yung 1913, wala pa kayo, mga iglesia ni Manalo. No? Tinatag lamang yan ni Felix Manalo. Kaya 1913, hanggang sa paatras mo, wala pang iglesia ni Manalo. Kasi hindi yung una pa nga ang Ajinomoto no? Lumitaw sa kaha, yung 1909. Abay, ang iglesia ni Cristo, 1914. Ang layo, mga kapatid. So, no? Kaya, napakalinaw ng ating nakita na video. Kaya, patuloy tayo sa ating iglesia na itinayo ni Jesucristo. Ayon po sa Efeso 5:23, ang iglesia ay ang katawan ni Jesucristo at si Jesucristo ang ulo sa iglesia. Delikado, marami ng ulo. Hindi lamang monster na yun, mga kapatid. Isa lamang ang ulo. Tapos yung katawan, isa din. Imposible naman kung maraming katawan, mga kapatid. Delikado na yun, ano na yun? No, maraming katawan, iisa lang ang katawan natin. Marami nga ang part sa katawan, pero iisa lang yun. Hindi yun marami na tinatawag na dito katawan din dito, tapos isa lamang ulo. Hindi po, ganyan. Hindi po. Kasi isa lamang ang pananampalataya. Ayon po sa Efeso 4:5, may isa lamang na pananampalataya. At yun po nga, one holy, banal din ang itinayo ni Jesucristo na iglesia. Kasi si Jesucristo mismo ay banal. Kaya lalo na po na banal din ang kanyang itinayo, mga kapatid. Pagkalinaw niya. Tapos po, yung tinatawag na namunga ng mga santos ang Iglesia Katolika, at marami ng namunga ng mga santos, mga kapatid. Ayon po sa unang Korinto 14:33, Churches of Saints, mga kapatid. Church of the Saints. Churches of the Saints. Napakalinaw niyan. No? Iglesia ng mga banal. Napakalinaw. So, yun po. At yung iglesia na yun ay isa lamang ang ebanghelyo, hindi marami, no? Na ba ninyo, nabantayan ninyo yung sa Iglesia Katolika, yung yung ebanghelyo ngayon sa Santo Rosario, yun din po ang ebanghelyo doon sa katedral, sa Mabulo, ano ba yun, sa ang simbahan, Simala o sa iba't ibang bansa. Yun po, iisa lamang ang pananampalataya o ang tinatawag na ebanghelyo ni Jesucristo. Kaya kung tatanggap tayo ng ebanghelyo ni Jesucristo, abay, delikado, mga kapatid. Ayon po sa Galacia 1:6-8. At kahit na ang anghel na bumaba na ang kaniyang ipinamahagi ay iba sa ebanghelyo ni Jesucristo, yun po hindi talaga natin tatanggapin. So napakalinaw niyan, mga kapatid. Meron naman tayong freedom of religion, no? Meron tayong tinatawag na ecumenism. Pero hindi naman ibig sabihin yon na tayo ay magpadala sa mga iba't ibang mga sikta na sulpot lamang ng tao. Kasi si Jesucristo ay nagtayo ng Iglesia Katolika isang iglesia lamang. Pero ibig bang sabihin na makipag-compete ka kay Jesucristo? Nagtayo na nga si Jesucristo, makipag-compete ka pa? Delikado yun. Hindi na si Jesucristo ang sinusunod. Kasi competition siya ni Jesucristo. Yung tatag lamang ng tao, mga kapatid. Isa lamang yun. Kaya Ministro Ramil Barba, yung mga mga sagot, maling-mali. Wala kang nasagot na tama. Maling-mali. Hindi. Napakalayo sa bituka. Pumalakpak pa ang iyong akala na Pero bagsak talaga. Knockdown sa tanong ni Brother Sok Fernandez, mga kapatid. So, yon po. Ating binibigyan ng komento lamang ito. Kasi baka ang iba na madala nito. Kaya ating binibigyan ng komento, mga kapatid. At pasensya na po sa ating medyo sa Tagalog. Hindi tayo fluent pag Tagalog kasi Cebuano pero mga kapatid. Pero sa abot ng ating makakaya ay ihatid sa inyo ang katotohanan o ang tinatawag na ebanghelyo ni Jesucristo, mga kapatid. At marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat sa pag-watch ito. Babalikin ko po na huwag ninyong kalimutan kung baguhan pa lang po kayo dito na paki-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel upang mag-updated kayo sa ating mga video na i-upload. At marami tayong matutunan dito. At watch din kayo sa ating mga video sa iba't ibang mga CFD. Meron din po. At hindi kami titigil sa pagpamahagi o sa pag-preach
sa gospel o sa katotohanan, mga kapatid, hindi sinungaling na mga sulpot, mga kapatid. Kasi maraming umaangkin ngayon eh. Pero mas ang pag-angkin is okay naman yung umaangkin ka, pero mas mahirap na patunayan sa Biblia, mga kapatid. Kasi paano yung mababasa sa Biblia na iglesia ni Kristo? Paano yung mababasa sa Biblia na iglesia ng Diyos? Paano yung mababasa sa Biblia na born again? Paano mababasa sa Biblia na Jehovah's Witness? Paano mababasa sa Biblia na Seventh-day Adventist? Pero hindi naman itinayo ni Kristo, kundi kinukuha lamang, kinukot nila na ginagamit upang ipahayag sa sangkatauhan, pero napakasinungaling na hindi pala galing kay Kristo. Kaya iisa lamang ang tinayo ni Kristo, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ayon po sa Evangelist Bible, nasa Protestant Bible, sa John 10:16, na sinabi dyan, hindi ito sa amin na Biblia, kundi ito po ay sa Protestant Bible, kaya hindi po ito bias. Sabi dyan mga kapatid, I have chosen people among the Gentiles, them I must gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, the only universal head and shepherd. So Catholic Church, mababasa, shall be one Catholic Church. Napakalinaw niya. So sa Biblia na Evangelist Bible. At ayon din po sa referensya, kasi sa napakalinaw, Job 8:8, na ang kasaysayan ay napakahalaga din, mga kapatid, na sabi po sa Glorious Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, term generally applied to the society founded by Jesus Christ, endowed with the outpouring of Holy Spirit on the day of Pentecost. This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Hence often called Roman Catholic Church. Pagkalinaw niya. Sa International Encyclopedia, Volume 15, page 520, there are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable with the twofold nature of its founder, Jesus Christ. Napakalinaw na. Sa World History by O'Brien, page 138, napakalinaw. Kasaysayan to. Hindi to bias kasi non-sectarian to. Anong sinabi? Sa World History by O'Brien, page 138, na sinabi dan na there is no reason why the Roman state was tried to crush the church was a political one. Such a government cannot permit the Catholic Church to exist. Nero was the first emperor to persecute the Christian in the year 64 to 67 Anno Domini. So yung iglesia na itinayo ni Kristo ay inuusig sa panahon ni Nero, mga kapatid, sa taong 64 o 67 Anno Domini, mga kapatid. Napakalinaw nun. At marami pang mga patutuo sa mga kasaysayan na non-sectarian. At sa katunayan nga sa mga iglesia ni Kristo sa Pasugo, July-August 1988, o sa kanila itong sinulat, mga kapatid, na sinabi dyan na even secular histories shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. O inangkin nga nila na ang true Church of Christ is the Catholic Church. Even ang kasaysayan, Pasugo, July-August 1988, pahina size. Uy, napakalinaw niyan, mga kapatid. At marami pang mga patutuo sa kanilang mga pasugo. So marami pa. Mabintagan tayo kung ating gagamitin, mga kapatid. At sa mga patutuo sa ating mga sulbot na mga kapatid, natatag lamang ng tao na sikta, yun po. So ayoko na marami kayong mayon kayo natutunan dito. At tinatawag na balik na po tayo sa ating YouTube channel, mga kapatid. Matagal na po na hindi tayo nakapag-upload. Dito lang po ako. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. At sa lahat ng mga nag-subscribe, salamat din po, no? Nagsuporta sa akin. Marami pong salamat. God bless us all, mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Oh Diyos, oh
Kami sumasamba sa'yo sa harap ng iyong altar na walang kasing banal. Buong pusong nagmamahal sa'yo, O Diyos, O Santo Cristo. Tinubos mo ang kasalanan ng mundo. Ikaw ay namatay doon sa Kalbaryo upang bigyang liwanag ang mundo. Kami patuloy na mananalangin sa bawat araw. Sana kami dinggin, ikaw lang ang magliligtas sa amin, O Santo Cristo na Diyos namin. O Diyos, O Santo Cristo, tinubos mo ang kasalanan ng mundo. Ikaw ay namatay doon sa Kalbaryo